niya ng 2.5 billion pesos ng DPWH. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagsira. Regular daw yung paglinis at pagsira. Ano na naman sisirain, Bongbong? Ikaw talaga. Wala ka nang sinabing matino talaga. Ulitin natin. regular na ang paglinis, pagsira. Inan to, huli ka na naman. Nahuli ka na naman sa bibig mo. Ano sisirain mo na naman? Kanina, personal na Ayan, tinan nyo, ang saya-saya nila dito. Nagtatawanan sila. Tangina, kala mo walang problema yung Pilipinas eh. Kala mo hindi tayo namatayan ng halos 300 sa bagyo. At nasira yung libu-libong kabahayan nitong sumunod naman na bagyo. Walang nagtatawanan ng mga gago. Peksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Tingnan mo, nagbibiro sasaya ng mga tanga Tangina, yan ba ang mga stress? May stress ba na ganyan? Pucha yan. Alam mo, kung ako presidente, hindi ako mapapangiti Sa totoo lang, sa mga nangyayari sa bayan natin. Dapat ang mga mukha ninyo, mga seryoso. Hindi, nagtatawanan ng mga gago. Tangina, alam nyo na pinaglalaruan lang kayo nitong mga ulul na ito Magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa blat ng YouTube, Boss D at your service. Another day, another kwentuhan session at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-bulo ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga sindikato magnanakaw, mandarambong, mang-uumit, mandurukot, mga vampirang sumisipsip sa kaba ng bayan, mga sinungaling, mambubudol, mga demonyo, satanas, hudas, barbas, hestas. Kamusta naman mga boss ang inyong mga araw? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Oo, diretsuhin na natin kaagad. Magbali-balita na. Pero bago lahat, mag-subscribe po kayo sa ating pangalawang YouTube channel ng Boss Dada TV 2.0. Andiyan po sa taas. Ayan sa taas yung ating isang YouTube channel. Type nyo lang Boss Dada space 2.0. Andiyan na yan. Nag-upload na po tayo ng mga videos niyan. I-share nyo na din para maraming makakita ng ating mga video. At syempre, this coming Saturday, start na po ang Vox Populi. Yung Banateros sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Nandiyan po si Boss Dada, si Banat Bay, si Coach Oli, si Master Judea, Jay Guevara, Paring RJ, at saka si Sir Jack. Ayan. Ano na kagad dyan? Tirahin na kagad natin sa Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Papalabas po yan ng live sa YouTube channel ng Vox Populi at sa Facebook page na Vox Populi. So, hanapin nyo lang Vox Populi. Hanapin nyo lang sa YouTube. Makikita nyo yung yung logo na yan. Dyan po ninyo mapapanood dyan. Siyempre, powered by SMNI. And syempre, dito sa channel natin na Boss Dada TV, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe ng mga nanonood dito at nag-enjoy sa ating mga comic relief na mga content. Mag-subscribe po kayo para may silbi kayo sa bayan. At para naman masama-sama nating uratin, sama-sama nating asarin ng lahat ng mga buwisit sa lipunan. Anong hana naman ng aga-aga? Tanong ka na naman ng tanong. Boss Dada TV Like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong notified. Ano ba mga pag-uusapan natin? Abay, maraming pag-uusapan natin. Bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, dito po tayo sa SMNI Foundation Incorporated Disaster Relief Operation. Donate lang po via GCash 099528491117 09177141-820. Tulungan po natin mga kababayan natin na tinamaan ng matitinding pagbagyo dito sa bayang Pilipinas. Tulungan nyo kaming tulungan natin sila. Sabi nga nila, it's better to be on the giving end than on the receiving end. So at least tayo nagbibigay kesa tayo nakatanggap ng tulong. At kapag tumulong kayo for a good cause, good deeds yan mga bossing.
Tights yan, mga bossing. Alam nyo ba yun? Ibig sabihin yan, makikita ng Panginoon ang inyong kabutihang loob na kahit na hindi tayo nakakaangat-angat sa buhay, sa dami ng problema natin, pero hindi natin nakakalimutan na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ayan yung unang number, ang pangalan niyan ay Marlon Rosete. Siya po ang boss ng SMNI at si Hannah Jane Sancho ang isa pang boss ng SMNI. Kanilang mga numero yan, hindi ko numero yan. Yung mga gusto naman mag-Gcash sa akin, wag na kayo mag-Gcash sa akin. Diyan na lang kayo mag-Gcash para sigurado. Kasi pag binigay nyo sa akin yung Gcash, pang ko yan, pang bibili kong barbecue yan. Bibili ko ng Macboy yan. Alam niyo yung Macboy, pinakamasarap namang inasal sa buong mundo. Macboy, hanapin ninyo sa Facebook. Shinare ko yan, Macboy. Sarap dyan. Grabe. Business yan. Business yan ng mga kapatid natin na masasarap magluto dyan sa KOJC. Eto na. Kanain na natin habang maaga pa, mainit-init pa. Ito, dito na muna tayo mga bossing dito mga boss. Kasi usap-usapan ngayon. Mainit na usap-usapan ngayon mga bossing ang yung mga destabilizers daw. Destabilizers. Ba't may destabilizer pa? Hindi naman stable tong gobyerno. Gulo-gulo ng gobyerno. Ang dinidestabilize lang yung stable. Halimbawa, maayos, sinisira mo yan. Pero kung yung sira na pamumuno, yung sira na Pilipinas dahil sa dami ng pagnanakaw, kailangan mo pa bang i-destabilize yan? Kumbaga, pag-iba na palubog na yung barko. Dami ng butas, isa-isa na ngang nag-aalisan yung mga magnanakaw sa Pilipinas. May nagpakamatay pa daw. Oo nga, meron daw nagbigti na taga DPWH dahil daw sa flood control project, yung mga ghost project scandal. Ba't nagpakamatay naman yun? Kung may agam-agam ka, sana sinumbong mo na lang. Kaya lang siguro sinabi na marami kang nalalaman. Baka gusto mo madamay pamilya mo. Kung ayaw mo naman madamay pamilya mo, maglaho ka ng parang bula. Baka ganun hindi natin alam. Kasi ba't ka naman magpapakamatay dahil lang sa pagnanakaw ng iba? Kung halimbawa magnanakaw siya, bakit ikaw nagpakamatay? Bakit hindi yung mga nag-utos sa'yo na magnakaw ka? Hindi kasi pagka DPWH na talaga yung pinag-uusapan, tapos konektado pa daw sa flood control, konektado pa daw sa mga ghost project, kaya siguro hindi na nakayanan yung pressure. Di ko alam kung anong pinipressure sa kanya. Hindi natin alam kung ang pressure sa kanya magsinungaling siya, sunugin yung mga ebidensya, itago yung mga dapat hindi makita, o baka guilty din siya, di natin alam. Baka alam niya mahuhuli na siya. Dahil alam niya na magiging si Inday Sara ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas, at pag si Inday Sara ng presidente, hahabulin ni Inday Sara lahat ng mga lapastangan sa bayang Pilipinas. Kaya isa-isa na nag-aalisan ngayon. Sino unang umalis? Si Zaldico, hindi na babalik. Tas ito, nakaalis na rin yung bunuan nakaalis na yung bunuan. Pero sana kaysa nagpakamatay ka, gumawa ka na lang ng video na ito po yung totoong nangyayari, tapos umalis ka na lang ng Pilipinas. Sayang naman yung buhay mo. Sayang naman. So isa-isa na paano, hindi ko talaga magets kasi may sinabi din si John Vic Rimulya na lahat daw ng mga magdi-destabilize sa darating na INC and the whole of the Philippines. Yung gagawin na peaceful rally naman yan. Kayo naman, peaceful rally na tataranta kayo. So ngayon, aarestuhin daw nila yung mga destabilizers. Hindi ni-destabilize kung sira naman na, bakit pa sisirain? Di ba, hina-highlight lang. I-highlight lang siguro diyan sa mga rally na gaganapin diyan yung totoong muka ng nangyayari sa pamahalaan, kasi napakasinungaling ni Claire Castro. Kung makapagsalita si Claire, kala mo kumikintab ang Pilipinas Kung makapagsalita si Claire Castro, kala mo binigyan tayo tagi-isang gold bar parang ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kung makapagsalita siya, para nag-i-snow dito Ang init-init naman dito. Nalilimahid yung paligid natin dahil hindi naman naaasikaso. Tapos,
ano? So ilalabas lang siguro diyan sa mga ano diyan, yung mga saloobin ng mga Pilipino na hindi na sila masaya. 'Di ba sabi ni Bongbong, naiintindihan ko kung gustong mag-rally ng mga tao dahil ang daming pangyayari dito sa bayan natin eh. Ang daming mga kapagnanakaw na kailangan silang magalit eh. So naiintindihan ko sila. I am one with them. Akala ko ba si Bongbong Marcos is one with us? O bakit magkakaroon ng hindi naman 2 kilos protesta kundi isang peaceful na gathering ng iglesia. Di ba ginigipit-gipit yun na iglesia? O bakit ngayon, di ba pinagtatawanan nyo iglesia? O bakit ngayon parang takot kayo doon sa sa ng iglesia, inorganize na pagdarasal? O kasi nagulat din sila sa dami nagpuntang iglesia doon sa may doon sa may sa may grandstand. Ang dami nun. O imagine mo kung pupunta nga naman lahat ulit yun. Ilang milyon yun. Tila mo mga 3-4 na milyon yun. Pupunta dyan sa EDSA Shrine. Ako, delikado yan. Ang daming tao niyan, mga bossing. Oh, so ayan, kinakabahan na sila. Hindi ko alam ba't sila kinakabahan. Akala ko ba malinis kayo? Akala ko ba magagaling kayo? Ba't kayo kakabahan? Tsaka kung maganda ginagawa nyo sa bayang Pilipinas, malay nyo naman. Yung pagpunta ng Iglesia ni Cristo dyan, papalakpakan yung mga magaganda yung ginagawa sa Pilipinas. Yun kung may maganda kayong ginagawa. Ang problema, mukhang wala kayong magandang ginagawa. Kaya takot na takot kayo. Si John B. Rimulya, i-arrestuhin daw yung mga destabilizer. Sinong destabilizer? Yung binigay na listahan ni Ramon Tulfo? Putangin na niyan. Listahan ni Ramon Tulfo, arestuhin niyo yung mga yun dahil inilabas niya yung mga pangalan. Hayop na yan. So ngayon, kakasuhan din daw si ng inciting to sedition and rebellion. Itong nag-rebellion ba si Nag-rebellion ba si Kiko Barsaga? Umuwi nga kagad yun nung nag-rally. Natatandaan nyo, nag-rally dyan sa Makati. Sumilip nga tayo dun. Pumunta tayo dun. Tinignan natin kung ano nangyari. Chismosong Balateros eh. Pumunta ako, si Barat Bay, si Sir Jack, tsaka si J. Guevara pumunta dyan. Pagdating namin dyan, hindi na nga namin siya inabutan. Umuwi na nga siya ng bahay nila. So ang ibig kong sabihin, meron bang destabilizer na ganun? Meron ba namang nag-i-incite to sedition na ganun? Meron bang rebellion na ganun? Putangin na, rebelde ba yan? Hindi naman rebelde yan. Post lang ng post sa social media. Bakit? Masama ba mag-post sa social media ng mga nilalaman ng puso niya? Freedom of expression ang tawag dyan. Nagtawag ba si Kiko Barsaga ng gera? Wala naman hindi ko alam hindi ko naman kasi nakikita lahat ng mga post niya, pero napaka-lame naman nitong nitong gobyerno na to. Babatikusin lang kayo, nagagalit kayo, nagnakaw nga kayo ng trilyon-trilyon, di nga kami nagagalit Kayo naman. So ilan ito sa mga ninakaw ng tunay na alam mo, ito totoo to Ang totoong destabilizer sa gobyerno, yung sumisira sa gobyerno, yung mga magnanakaw. Sino ba yung mga nagnakaw sa atin? Yung mga mambabatas din. Ang nagnakaw ba sa atin? Tayo-tayo? Hindi. Ang nagnakaw sa atin, yung mga inilagay natin sa posisyon. Umamin naman si Bongbong di ba? Umamin naman si Bongbong na may massive corruption sa gobyerno. May massive corruption sa gobyerno. Umamin siya na meron. Nagrereklamo tao, nagagalit kayo? Kayo magagalit. Sa Pilipinas, hindi alam ng taong bayan saan ito nilagay. Dahil ito ay unaccounted. Sigurado, binulsa ito. Ito yung mga, 241 billion na 2025 GAA. Illegal insertion in national budget, 241 billion. Ang dami niyan. Tapos, namigay ng 10,000, 5,000 sa Cebu. Ito, 117 million PDIC. Yung insurance company yan na ng Pilipinas yung mga insurance ng mga pera ninyo sa bangko, putragis yan. Ito, kinuha nila yung pera dyan, hindi natin alam saan napunta. Sa Maharlika Investment Fund na yan, na hindi natin alam kung ano na nangyari dyan. Wala na tayong update. Ito yun, yung kasama pa itong 62 billion SSS Fund. 62 billion Land Bank of the Philippines Fund. 62 billion DB. Ang dami! 14.370 billion small town. Ay grabe small town lottery fund. Ganyan karami na yung pinanalunan. Yan yung linggo-linggo na nanalo Di ba ito yung linggo-linggo na nanalo na binatikos ni Rapi Tulfo na wala na? Sino ba naglabas noon na vlogger na binayaran daw si Rapi Tulfo ng bilyon-bilyon para itigil yung yung pagdinig dyan sa Lotto. Ay hindi, small town lottery prize fund to. Small town lottery, iba pa yung Lotto. Yung dami ng nananalo ng Lotto na linggo-linggo may nananalo. History yun sa Pilipinas
Oo, at nagtataka nga tayo. Dapat kasi ang probability ng panalo, napakaliit. Pero merong isang beses na yung isang numero, 47 yung nanalo. Oh, dito mo talaga malalaman na putang ina, rigged. Parang rigged, parang. Tila mo rigged yung raffle ng numero dyan sa loto. Parang sila din ang nananalo. Yun ang tingin ng taong bayan. Kasi napaka-imposible sa tagal na ng loto dito sa Pilipinas. Ngayon lang nangyari na linggo-linggo may nanalo. Oo, kaya nagtataka ang taong bayan. Tapos pinaimbestigahan niya ni Rapi Tulfo tapos nawala na. Hindi ko alam saan napunta. O nawala na, parang ninakaw na rin yata yung investigasyon niya. O meron pa ito. 500 billion flood control project. Grabe. Bukod sa insertion na 241 billion, meron pang legitimate na proyekto worth 500 billion na flood control na karamihan ghost project. Tapos nakita nyo nga, may hearing ang ICC. Merong hearing ang Senado patungkol sa mga pagnanakaw dyan sa flood control project. Hindi fake news yan. 250 billion Maharlika funds. Hindi ba kasama dyan yung SSS Fund, Land Bank, DBP? Hindi ba kasama? Pero 250 billion Maharlika funds. Saan na yung 250 billion na yun? Gumagana na ba yung Maharlika funds? Update nyo naman kami. Matatapos na yung nyo eh. Matatapos na yung inyong termino, hindi nyo pa kami na-update yan. Hindi pa namin napapakinabangan yan. Diyos ko, saan na? Binulsan nyo ba yan? 29 billion gold reserve. So, grabe, ang dami, no? 129 billion, katumbas yata ito ng ilang libong tonelada ng ginto, eh. O saan na ba napunta yan? Di pa rin pinapaliwanag sa atin yan, ha? Di ba ganito kalaki ang kahayupan, pagnanakaw, unaccounted for, na mga unaccounted na mga pera na lumabas. Talaga natin alam saan napunta ito. Ito yung dapat pinapaliwanag ni Claire Castro, hindi yung Snow White ng Snow White eh. O, ito pa isa. O, ayan o, major corruptions under Bongbong Marcos. Hindi natin sinabi si Bongbong nagnakaw ha. Sinabi lang natin under Bongbong Marcos sa 3 taon. Ayan na nga, nakalagay nga dyan yung 241 billion GAA, 500 billion flood control, 250 billion Maharlika Fund, 129 billion Gold Reserve, 89 billion PhilHealth Funds, 62 GSIS, SSS, nabanggit na natin yan kanina, Diyos ko po. Ganito kalaki yung pera na nawala sa atin na sa 3 taon. Sa 3 taon. Pucha, may 3 taon pa. Ito ang masama, ano pa mawawala sa atin? Nawala na rin yung mga buhay ng mga ibiktima ng baha dahil sa ghost project ng flood control. Itong Cebu, kulang-kulang 300 ang namatay dyan sa Bagyong Tino. Hindi lang sa Cebu yun, buong tinamaan ng Bagyong Tino. Diyos ko po, nakakahiya. Ang laki, di ba? Nagulat ka rin, napaha ka. Oo, ganun karami yung namatay. So, dahil dito sa corruption na ito, ayun, ang daming nangamatay. Yes, corruption kills. Totoo po yan. Kaya po ang corruption at ang nangyari na pagnanakaw ng mga tao sa gobyerno, yan po ay human rights violation. Oo, human rights violation talaga yan. Mga hinayupak kayo, mga buwisit kayo. Tapos ito ang pinakamasaklap sa lahat. Yung Secretary Bunuan umalis na daw ng bansa at meron akong natanggap na na tawag diyan na parang ito daw pala si Secretary Bunuan. Parang narinig ko na rin to sa isang sa isang vlog. Oo, na si Secretary Bunuan daw maraming nalalaman tungkol dito sa first couple na ito. Kaibigan daw to ng first couple. Oo, at nung 2022 daw, nag-organize ng fundraising with 30 contractors for BBM na nagtara ng 100 million per contractor. What? 100 million times 30. Magkano yun? 3 billion? Totoo ba to? Grabe. Oo, grabe naman yan. Noong 2022, nag-organize ng fundraising with 30 contractors for BBM and nagtara ng 100 million per contractor. Di ko alam kung totoo to Binasa ko lang. Oo. Kasi nakakapagtaka Nakakapagtaka. Kasi hindi masyado tong binugbog sa mga hearing. Tapos biglang umalis. Meron tong yung lookout bulletin order. LBO, Lookout Bulletin Order.
Oo, binabantayan ito eh. So nakaalis, nakapunta ng Amerika. And sinabi ko na nga sa inyo na 6 months ka pwede magstay sa Amerika kapag ka may valid ka na visa. O so within 6 months, maraming pwedeng mangyari, di ba? Oo, malay mo sa 6 months, malay mo sa 6 months, binenta na tayo sa ibang lahi. Hindi natin alam. Pero ito kasi sinasabi natin na medyo delikado talaga ito. Nakakatakas yung mga sangkot sa flood control project. Yan, hindi na rin natin makita si Martin Romualdez. Hindi na rin natin makita si Zaldico, nawawala na. Diyos ko po, ano ba nangyari sa bayang Pilipinas? But anyways, kung totoo man yung balita na yan, nag-fundraising pa, close ito. Kung totoo nag-fundraising, pero palagay ko hindi totoo yan. Kasi mabait yan si Bongbong, di ba? Hindi naman siguro niya papayag na ganun-ganun. Grabe naman, magpapa-fundraising ka, 30 contractor, tapos 100 million. Laki naman nun. Saan kukunin ng mga contractor yun? Kung sakali man, may ganun sila kalaking pera, saan galing yun? Inan yan. Sa bagay, may mga contractor umamin na mga kawatan sila. Nakita nyo nga yung mga dami ng pera nakalagay sa ibabaw ng bilyaran. Isang lang yun isang district engineer lang yun. Isang region lang yun. Kung buong Pilipinas, kaya nga nilang punuin yung isang lamesa ng bilyaran kayang-kaya siguro to 100 million, isang contractor. Totoo kaya yan? Palagay ko hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Oo. Pero ayan na nga, simulan na natin itong mga balitang ipapakita natin. Siyempre, si Amy Marcos. Happy birthday, Amy, ha? Meron daw siyang birthday balita. Ito si Amy Marcos. At itong birthday balita ni Amy Marcos? Pasabog daw ito pakinggan natin. Baliktad na raw ang ilang testigo sa flood control scandal sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Ang VIP witness naman na si dating House Speaker Martin Romualdez, haharap daw dapat sa pagdinig pero umatras. Doon muna tayo sa una. Nabalitaan ni Amy Marcos, kasi magaling si Amy Si Amy ang naka-check na si Boying gagawing ombudsman. Nagkatotoo. In fairness kay Amy In fairness kay Amy, yung intel ni Amy medyo hindi brownout Mas matindi yung intel ni Amy kaysa sa intel ni Boying. So nung intel ni Amy na si Boying magiging ombudsman, di ba? Kahit na talagang balu-baluktot, putang ina, ginawa nila ng paraan para maging ombudsman yung loko-loko na yan. Di ba? Alam mo, daming kaso, daming reklamo, puro kaululan, tapos ginawang ombudsman. So alam na natin yung plan B, plan B, plan A. Sinabi na rin yan ni Amy Marcos. Ngayon, eto. Sabi niya, yun daw mga testigo, babaliktad na. Mag-iiba na ng mga nila. Ng testimonyan, sa tagal ba naman itong hininto? Sa tagal ba naman itong pinagpahinga? Gumawa sila ng kunyaring istorya, kunyaring gulo diyan sa Senado para siguro itong mga tapos hinawakan pa ng DOJ itong mga whistleblower na ito. Di natin alam kung anong klaseng panggigipit, anong klaseng offer ang mga nangyari. Na-blackout tayo dahil ang dami rin mga bagyo and all. So hindi natin alam kung nahilot nila itong mga to. Pero sinasabi dito ni Amy Marcos na magre-recant na itong mga to o babaliktad na itong mga to. Babaliktad na sila sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Nagulat din ako na binalita ito Tapos pangalawa, which is pwede magkatotoo dahil si Amy Marcos medyo yung bolang kristal niya gumagana At ito pa si Romualdez, aatin daw sana nahiya. Nahiya. Nahiya si Martin Romualdez, walang hiya yan Di umano magnanakaw daw yan, paano nahiya yan? May kraso pa nga daw sa Amerika, yung mali-malitang pelang, hilig mo sa malita. Ano pa? Nahiya raw. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The thing is that Magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes kaugnay ng flood control scandal. At ayon kay Senator Amy Marcos, may natanggap siyang impormasyon na babaliktad daw ang ilang testigo. Sabi ng senadora, Ano kayong babaliktad? Hindi na si Zaldico may kasalanan, gano'n? Paano kayong babaliktad na si Duterte na naman ang isisisi? Dati alam kung paano nilang babaguhin yung istorya Kasi yung ito nga ang issue rito. Na dito sa Pilipinas, ang issue 2025, ngayong 2025 na iskandalo sa pagnanakaw Anong gagawin nila? Sino ituturo nila? Mga Duterte aligned.
Hindi ko talaga alam kung paano babaliktad. Aabangan ko sa Biyernes to kung paano babaliktad itong mga testigo na to. Pero according to Amy, dahil si Amy sa tanda na rin yan. Oo, yung bolang kristal niyan, sininghot niya, nandito sa may cheekbone niya. Ayun, nakita nyo, bilog na bilog. Oo, nandiyan dyan yung bolang kristal, gaganon niya. Bolang kristal, anong mangyayari? Babaliktad, lalabas yan sa bibig. Babaliktad. Yung mga testigo, patay na. At tinakot daw ang mga ito, pati ang kanilang pamilya. Yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza? O basta, yun na yun. Nako, patay. Mukhang si Orly, delicates Medyo, alam nyo, ayaw ko muna magsalita pero medyo 50-50 kasi ako kay Orly. Medyo nag-50-50 ako kay Orly kasi bigla siya nawala Bigla siya nawala, tapos sinabi ng Marines nasa kanila, tapos biglang dininay ng Marines na nasa kanila. So, hindi natin alam, medyo delicates. Hindi natin alam kung ano nangyari talaga doon sa haba ng break. Hindi natin alam if they got into Orly Guteza. Hindi natin talaga alam kung ano mga nangyari. Pero alam natin na habang busy tayo, maraming gapangan na nangyayari niya. Mga hudas sa mga yan So, hindi natin alam kung babaliktad ba si Orly. Ewan ko. O kung babaliktad ba si Bryce, babaliktad ba si yung Benaventura ba yon? O yung mga Diskaya, babaliktad ba? Ewan natin. Pero maririnig nyo. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, meron daw siyang isang testigong malupit. Testigong malupit, pinatakas yun ng lahat ng mga iimbitahan nyo dyan Magiging circus na naman to, kaya kaabang-abang to Orly Guteza, tinakot daw yung pamilya. Sabi ni Amy, basta bahala na, basta relax lang kayo. Ito naman si Amy, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na, Amy, para isahan na lang, masyado ka ring machismis, kakadikit mo kay Daryl Yap, naging showbiz ka na masyado Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Mga testigo, So, madami yan. Dami yan, mga di ba? Oo, mga Meron bang mga iisa? So, marami yan. Abangan natin yan. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Ito ang sasabihin ko sa inyo, Noong nagbabanggit itong mga, itong mga testigo na to, may binabanggit na galit ng mga sinungaling yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Tinan mo, pag nagsibaliktaran yan, tapos ang binabanggit na pangalan na ng mga yan, mga link sa Duterte, puta, tinan mo. Sasabihin ng mga ulaga, ng mga dilawantay, at mga loyalista. Yan na yung totoo na yung sinasabi nila. Pagka yung statement o yung mga pangyayari issues at saka yung mga salaysay. Pag yung mga salaysay pabor sa kulay nila, putya, nagsasabi ng totoo yan. Pero kapag hindi pabor sa naratibo nila, fake news yan. Pero tinan ninyo mangyayari. Sige. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat. Ako, si Orly Guteza nga yata. Ito po, tangina. Hoy, Orly, umayos ka, punyemas ka. Wala naman kasi may gusto sa'yo magpunta ka dyan. Nagpunta-punta ka dyan, tapos wala ka palang bayag, Ako, ikaw Orly talaga, Nako po, parang sinasabi na nga ni Amy na si Orly tinakot ang pamilya na pressure kaya magre-recant na. Diyos ko po. Ang sasabihin niya ni Orly, tinakot siya ni Mike Defensor, tinakot siya ni Marcoleta, inutusan lang siya, etc. Palagay ko ganyan na mangyayari dyan. Alam na natin yung playbook nila Oo, sabi ko nga sa inyo ito, listen. Ilang bilyon yung pinag-usapan natin kanina, Ilang bilyon yon. Ipapakita natin kung ilang bilyon pera yang mga nawala na yan. Ulitin natin yung pinakita natin kanina. Ayan, computein nyo. Ito na lang, dito tayo sa pangalawa. Ayan 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129 billion, 89 billion, 62.5 billion, 62, 14.3 billion. Sa dami ng pera na yan, halos 1 trillion yan. Hindi ko alam kung 1 trillion ba to pag mathematics. Mahina na ako sa addition. Kaya nga hindi ako dumadami. mahina ako mag-addition. Sa dami ng pera na yan, mga bossing, lahat kaya nilang bilhin. Binili na nga, sabi ko nga. Hindi si Bongbong nagnakaw niyan, Hindi si Bongbong, nandyan lang yung mukha niya kasi administrasyon niya yan. Pero hindi siyang nagnakaw niyan.
Pero kung sino man nagnakaw niyan, Diyos na nakakaalam niyan. Ngayon, sa dami nitong pera na to, kaya nilang bilhin lahat. Binili nga nila yung binili nga nila yung mga media, di ba? Binili nila yan. Yung mga huwes nga na mukhang nabibili. Yun ngang yun ngang ombudsman, nagka-magic pa Di ba? Mantakin mo yun. Halos yung sundalo, hindi na umaaray. Yung mga pulis, nangu-hold up na. Alam mo yung parang ang gulo-gulo na talaga ng Pilipinas at sa dami nitong pera na to, hindi sila mag-aatubili na gamitin kahit yung kalahati nito para makatakas sila sa kanilang mga ginawang kasalanan. Because let's say, 1 trillion yung kinita nila sa pagnanakaw. Gamitin nila yung kalahati nun. O sabihin na lang natin, 100 billion yung ninakaw nila. O tapos, hatiin mo yung kalahati nun, 50 billion. Yung 50 billion na yun, gagamitin nila yun para hindi sila makulong. Ano yung mga yun? Ayan, yung mga testigo, bayaran, o kaya takutin. Yung mga huwes, bilhin. Yung abogado nung kabila, kutsabahin. Lahat ng pwedeng masamang gawin ng mga yan sa dami nitong pera na to, mga bossing, yan na posibleng mangyari. So, si Orly Gutesa, pwede bang bumaliktad? Pwede, kasi, ko naman. Sabi ko nga sa inyo lahat kayang bilhin ng pera ng korupsyon. Ang ginagamit actually ng mga politiko, drug money. Ganun din, ginagamit ng mga sindikato, drug money. Pero ito, hindi na sila kumuha sa pera sa drugs. Kumuha sila sa pera ng taong bayan mismo. Hindi nila pinaghirapan to, kaya hindi sila mag-aatubili na gamitin ito para hindi sila lahat mga kulong. Ang tagal na. Wala pa nakukulong hanggang ngayon, 100 days na. So ano pa bang ine-expect natin? Sabi ko nga sa inyo, kontaminado na itong hearing na ito ng Senado. Why? Ang tagal na napahinga Sa tagal na yan na napahinga, sa tagal na yan na nag-recess sila, maraming pwedeng mangyari. Sa 2 araw lang, maraming pwedeng mangyari. We're talking about months. 1 buwan yata na nagpahinga to Kung hindi, mga 3 linggo. Maraming pwedeng mangyari nun. Sa dami ng pera sa sirkulasyon, mga bossing, yung mga ninakaw na pera na yan. Si Pangulong Duterte nga, di umano pera pa daw ng mga corruption sa Pilipinas yung pinambayad sa ICC para para si Pangulong Duterte trabahuhin, di ba? So wala sobrang itong sinasabi ni Amy Marcos mukhang malapit sa katotohanan, pero Amy, sana pinangalanan mo na kung sino para ine-expect na natin. Di ba? Ang kanyang testimonya. Isa sa mga may personal umanong nalalaman sa katiwalian sa flood control scandal ay si Orly Gutesa. Siyang nagpakilalang security aid noon ni dating Congressman Zaldico na naghatid umano ng mali-maletang pera sa bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon din ng isyu sa sinumpaang salaysay ni Gutesa matapos madiskubring peke umano ang pirma at notarial seal nito. Nang tanungin kung sino ang nananakot, yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Sabi rin ni Senator Amy, si Romualdez ang sinasabing VIP witness na haharap dapat sa pagdinig sa Biyernes. Sa Senate... Paano naging VIP yan? Primary suspect nga yan. So yung primary suspect, VIP? Naging VIP yan. Ribbon Chairman Ping Lacson ang nagsabing may haharap na VIP witness sa susunod na hearing. Pero hindi raw matutuloy na humarap si Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Niloloko na tayo ng lubus-lubusan. Wala pang pahayag tungkol dito si Romualdez. Matatanda ang sinabi ng DOJ na hindi makukonsidera ang state witness si Romualdez dahil hindi naman siya nag-a-apply para rito. Dumadaan din sa pagsusuri ang mga akusado na gustong maging state witness. Wala pa rin pahayag si Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ukol dito. Nagbabalik. Meron na. Ang pahayag ni Lacson, dahil birthday naman daw ni Amy, hindi na lang daw niya papatulan. Wala ka pali. Kaabang-abang to Putsang ina, binisto na naman kayo ni Amy. Pero sana Amy, diniretso mo na. Sana idiniretso mo na para mas maganda. Pero dito, isa pa to, yung kay Senator Bato de la Rosa, na ito mga pakalat na fake news ni Boying na may ICC na daw. So, meron daw siya cellphone niya, pero hindi daw official yun.
Ba't kinakalat mo na hindi official? Para kang si Ramon Tulfo nilagay yung pangalan ni Magalong pero to be confirmed pa. O for confirmation pa pero nilagay niya rin yung pangalan doon. Diyos ko, no? Ibang klase itong mga Rimulya na to. Nakakahiya lang kasi dito. Ang Department of ang Ombudsman hindi naman dapat nakikipag-usap sa sa ibang bansa, sa mga korte sa ibang bansa. Bakit? Kasi ang trabaho ng Ombudsman yung mga opisyal ng pamahalaan kasuhan kung hindi ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. Bakit siya nakikipag-usap? Hindi naman trabaho ng DOJ. Yung DOJ secretary pa rin ba siya? So, ito bang DOJ secretary ngayon, puppet niya? Yung acting DOJ secretary, puppet ba ni Boying Rimulya? Tsaka nakakainis kasi nga dito, nagpapakalat siya ng balita na hindi naman kumpirmado. Even the ICC is not confirming it. Although, alam natin na traidor yan silang lahat at hindi natin alam kung strategy nila yan para maging complacent si Senator Bato de la Rosa or para ma-divert yung issue sa flood control scandal. Okay, siguro nila ginagawa yan kasi pinaninindigan niya kahit na sinabi naman ng DOJ, ng DILG na wala, sinabi rin ng ICC na wala. O sinabi din nung mga council ng mga biktima dito sa Pilipinas na wala rin silang alam at saka wala rin silang balita. Pero pinipilit pa rin ni Boying. Bakit? Kasi nga, baka yun ang usapan. Kailangan ipilit, paingayin, maging aligaga ang tao, baka sakali malihis yung attention from flood control to yung panibagong na naman kasi malaki ang crowd ng Duterte supporters. Alos karamihan, 32 million yan na bumoto kay Inday Sara ay nakaabang ngayon sa mga nangyayari dyan. So baka sa sobrang dami niyan, gusto nilang guluhin kaya nagpapakalat sila ng mga ganitong istorya. So ito ang sagot, hindi daw isusuko si Senator De La Rosa sa ICC. Sabi ng kampo niya, pakinggan natin yan. Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator De La Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basehan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno... Ganon, may batas tapos walang IRR. Dapat inaasikaso na to ng mga senador, di ba? Gumagawa na sila ng IRR para sa batas na ito. O kaya tumulong ang Supreme Court na gumawa ng IRR para meron tayong sinusundan. Wala naman, may batas tapos walang IRR. Paano yan? So talagang kanya-kanyang interpretasyon yan. And the Supreme Court should act on this. Ang tagal-tagal na rin nung mag-iisang taon na. Yung mga kaso na mga petisyon na ipinasa sa Supreme Court, ba't ang tagal-tagal? Nakakatakot din to mga bossing kasi sabi ko nga sa inyo kung itong ICC issue natin ay kung konektado ito sa corruption sa Pilipinas. Pwede hindi ko sinasabing totoo, pero pwede na yung mga justices baka mamaya nakargahan na rin yan para hindi asikasuhin ito at gawin ng mga mga taga gobyerno na nagpapatupad ng batas. Gawin nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. O kasi pag nag-issue ang Supreme Court dito ng ruling tapos in favor na bawal ipadala yung mga taga rito sa ibang bansa, pucha.
baka sila naman ang kasuhan. So hindi natin alam kung ano ba nangyayari rito, pero wala na kasing tiwala talaga ang mga Pilipino sa mga institusyon ng gobyerno kasi yung nasa taas pinagdududahan natin unang-una, hindi lang yung corruption Yung pagiging addict daw, hindi ba sabi nga kailangan magpa-drug test, ayaw naman. So doon pa lang nagdududa na tayo sa taas. Tapos nagkaroon pa ng corruption, nagkaroon pa ng palakasan, nagkaroon pa ng ganito. Mga desisyon na hindi tama, itinalagang PNP chief yung pinaka-unfit na si Torre, tapos biglang ombudsman itinalaga itong si Boying Rimulya. I mean, alam natin na may something talaga, may problema talaga yung gobyerno. Kaya nakakatakot kung ano bang kontaminado, yung gobyerno lang o yung tatlong sangay. Yung tatlong co-equal body, kontaminado. Kontaminado ba ang executive? Yung executive, alam natin, kontaminado yan. Lakas tama yan. Yung legislative, oo, palagay ko kontaminado na din yan dahil sa kanila nagsimula yung budget na pinaka-corrupt, yung 2025 GAA. So yung Senate, hindi natin alam, kontaminado rin dahil, ewan ko, gulo-gulo din nila. Nakakatakot. Kung ang judiciary natin, yun na lang ang huling takbuhan natin, tapos nakontaminado pa. Tas na virus pa ng lagayan blues. Patay tayo dyan. Walang talaga mangyayari sa Pilipinas. Kakabahan talaga sila. Yung mga nasa gobyerno, kakabahan talaga doon sa napakalaking rally na ng Iglesia ni Cristo, inorganize ng Iglesia ni Cristo. Kakabahan ka talaga, lalo alam mo sa sarili mo na may ginawa kayong mali sa mga kababayan natin. Gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basehan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy? At Camille, mahababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong... Tama kayo dyan. Si Senator De La Rosa, ingat ka. Ingat ka. Nagbi-Baker Slim ka pa naman. Ikaw din, pag natigil yung Baker Slim mo, baka bumalik tayo sa dati nating katawan. Huwag kang magpapahuli, walang Baker Slim sa ICC. Hindi nga, sinasabi ko lang kasi illegal yan Para sa akin, illegal yan. So, huwag kang papayag na gumawa sila ng illegal. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Jiggy? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Rimulya dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Rimulya ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang
malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Oh, tama. Wala mo may pakita. Andiyan sa cellphone ko. Patay na patingin. Hindi naman may pakita ng sweetik na yan. Diyos ko po. O, yan ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Para lang malihis. O, para lang malihis mga bossing. Ang totoong issue ng bayan, lahat gagawin nila. Kahit kasinungalingan, magpapakalat sila. Tapos mga vlogger daw, fake news. Fake news, mga fake you kayo. O ito. Ito, isa pa sinungaling. Anti-dynasty bill daw, anti-dynasty bill. Isusulong daw ni Speaker D. Pakinggan natin. Mga kapwa kong kinatawan at mga kababayan ko, isang mainit na pagbati sa pagbabalik. Mainit talaga. Puta, parang impyerno dyan. Puro demonyo tao dyan. Kaya mainit. Oh, parang siguro ano na yan, pugon na yan sa sobrang mga satanas ng mga nandiyan dyan. Pag nagsama-sama yan, puta, parang oven yan. Sa session ng inyong kapulungan ng kinatawan. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat, muli nating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang magatid may kipagtulungan. Kayo nga ang gumawa ng corruption dyan. Ang dami namatay sa Cebu dahil nga sa mga flood control project yung mga ghost eh. Sasasabi nito. Agarang tulong at sa lahat doon tayo sa anti-dynasty at matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Ulul. Wala kayong paghanda. Ng bawat unos ng malasakit sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Bagong pag-asa. Tangin ninyo, mga magnanakaw yung mga tao dyan. Sa paglilingkod sa gitna ng panahon ng mga pagsubok. Ngayon, na natapos na natin ang unang hakbang at tungkuling maipasa ang pambansang budget, maaari na nating ituon ang ating buong lakas sa paggawa ng iba pang mahalagang batas na magpapatatag sa ating ekonomiya, magpapalakas sa ating mga institusyon, makakatulong sa agarang pagbangon ng mga lugar na nasalanta at magpapatibay sa tiwala ng ating taong bayan. Gago. Dahil mo sinabi walang tiwala sa inyong tao eh. Wala pa nakukulong na magnanakaw na congressman. Puro kayo mga contractor dyan. Ang ina niyan, dapat kayo na mismo nagpapatanggal sa lahat ng mga congressman na may mga construction company kung talagang malilinis kayong mga hayop kayo. Oh, ikaw, butya konektado ka rito. Oh, conflict of interest, siba ka. Oh, ikaw, siba ka. Dapat ganun ang dami. Sabi ni Lacson, 69 daw yan eh. 69, 67. Na mga kontraktor, na mga congressman. Ang ina niya, hanggang ngayon, congressman pa yung mga yan. Paano kami maniniwala sa'yo, Boji D? Ikaw, si Boji, sarap. Kotongan kita ng walang tunog eh. Ngunit, sa pagbubukas ng bagong yugto ng ating paglilingkod sa bayan, kakailanganin nating harapin ang mga katotohanan. May isang hamon na patuloy na umaadlang sa pag-unlad, isang sugat na matagal nang nananatili sa ating lipunan. Yan ay ang korupsyon. Tangina, nag-usap-usap. Kayo magkakaharap eh. Puro kayo mga kurakot dyan. Tangina, sa inyo nga nagsimula yung kurakot eh. Tapos ina-address mo yung corruption. Kayo yun eh. Ang mukha ng corruption kayo. Yung sasasabi nito. Mga mamamayan, ito ang tunay na salarin sa bawat proyektong hindi natatapos, sa bawat serbisyong napako,
at sa mga pangakong di natupad. Sa mensahe ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, nitong Ano, Catholic Bishop, wala yan. Okay nang ina, mga corrupt din yan eh. Next. Para sa bawat isa sa atin, sa ating pamahalaan, na ang tunay na reforma ay hindi nasusukat sa dami ng ating ipinangako, kundi sa epekto at bisa ng ating isinasagawang Against Infrastructure Corruption or ICI Bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn. Kaya malinaw din po tolerance for corruption. Panahon na upang Hindi din sila makapaniwala eh. Wala na naniniwala sa Congress. Ito naman yung mga itsura nila oh. Tangin na to mga ito yung mga mukha ng mga walang silbi sa buhay. Oh, putsang inang yung mga walang nagawa yung mga yan. Ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito na, political dynasty. Tangin na, galing sa kanya. Oh, political dynasty galing sa kanya. Pasok. Alam ko po. Ba't dalawain ko pumalakpak? Kita nyo, walang pumalakpak doon sa pag-uusapan daw yung political dynasty. Paano? Putang ina, magkakamag-anak yan. Magkakamag-anak yan. Tayo saan ka makakita, meron dyan congressman ha? Congressman to. Congressman siya ng distrito na ganito. Yung asawa niya, congressman nung kabilang distrito. Ano nangyari yun? Magkaiba kayo ng distrito? Puta, ganun kalaki bahay nyo, 2 distrito yung laki. Hindi. Ganun sila katarantado. Mag-asawa yan, dapat magkasama sa isang bahay. Pero yung isa, residente ng District 1, yung isa, residente ng District 2. Kung di ba mga gago, di ba? Ganyan nila ginagawang tanga yung mga Pilipino. Tapos sasabihin nila yung political dynasty, tatapusin nila. Tingnan mo, nagpalakpakan, dadalwa lang. Walang mga kapatid siguro yan sa pamumuno. Maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Oo, putangin, ang dami. Ang dami mong kamag-anak, sir. O, ipapakita ko sa inyo yung mga kamag-anak nitong gunggong na to. Tangina, lalabanan daw niya yung political dynasty. Pucha, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sila. Inan yan. Parang sinabi mo, kaya nga ito dito hindi ako naniniwala talaga ako na itong mga congressman na ito mga sinungaling eh. Bakit? Sabi nila lalabanan nila yung corruption. Putang ina, paano mo lalabanan yung corruption kung kayo yung corruption? Lalabanan mo yung corruption pero wala kayong pinatatanggal na mga congressman na may mga construction firm. Alam nyo naman, kilala nyo naman kung sino-sino yan pero wala kayong tinatanggal. Di ba? Bakit? Kasi nga, mga sinungaling kayo, mga hayop kayo. O, ilan ang kamag-anak dito sa sa kanyang probinsya? 10 sila na magkakamag-anak. Sa tingin ninyo aandar to yung sinasabi niyang anti-dynasty bill, apektado sila. Tanginan yan, kung ayaw nyo pala ng dynasty, umalis kayo, ikaw na lang sana natira o lahat kayo. Hindi ako pabor sa dynasty, lahat kayo. Huwag kayong tatakbo hanggat mayor ako, hanggat gobernador ako, hanggat congressman ako. Huwag kayong tatakbo sa posisyon. Tangina, hindi eh. Tumakbo kayo pare-parehas gusto mo buwagin yung yung dynasty. Halimbawa, magnanakaw ka tapos gusto mong labanan yung magnanakaw. Mahirap nga niyan, sabi ko nga sa inyo, kaya nga medyo yung credibility ni Marcos patungkol sa yung war on drugs niya. Oo, yung fight against drug something niya. Hindi ka maniniwala. Bakit? Kasi may issue na addict siya eh. O kaya hindi siguro ma-solve yung issue ng droga sa Pilipinas gawa ng kasi nga yung nagpapatupad di umano pinaghihinalaan na sabog.
I mean, paano mo lilinisin yung isang bagay na ano ka, na may duda sa'yo tao tungkol dun? O paano mo tatanggalin yung anti-dynasty na nasa dynasty kayo? 10 kayo na nasa gobyerno dyan sa probinsya nyo. O Vice Governor Isabela, o Vice Mayor, Mayor Isabela, Mayor Isabela, o 3rd District Congressman, Isabela, 5th District Congressman, o Kawayan Isabela Mayor, Mayor San Manuel Isabela, Board Member 5th District Isabela, Vice Mayor Kawayan Isabela. Kainan niya puro kayo. Yung buong probinsya, kinuha niyo lahat ng posisyon. Tapos gusto niyo buwagin yung tawag dyan, yung sinasabi ninyong dynasty. Mga loko-loko talaga kayo eh. Ginagawa niyong tanga yung mga Pilipino, kitang-kita na yung mga kahayupan niyo eh. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Naglingkod ba? Baka hindi naman. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako. Okay na yun. Bojidi, putang ina, sinungaling ka. Hindi kami naniniwala sa'yo. Dahil mong sinabi. Wala ka namang gagawin talaga dyan. O ito, isa pang balita. Ito meron na namang statement si BBM natin. O, pakinggan natin. Oplan kontra baha. Ngayon pa lang. Ngayon lang. Yung Oplan kontra baha. Puta, 3.5 years ka na. Mag-4 na taong ka na. 4 years ka na. 2 taon na lang. Mawawala ka na sa gobyerno kung ibibitawan niyo yung kapangyarihan. Ha? Kung normal na 6 na taon lang, sa 2028 wala ka na sa posisyon. Pero kung hahayupin niyo yung sitwasyon at hahawakan nyo na naman yung kapangyarihan hanggang sa kamatayan ninyo. O pucha, delicates tayo dyan. So, ibig sabihin, Oplan baha 4 years after. Ngayon pala nagkaroon ng Oplan baha. Wala. Ano ba itong Oplan baha Wala bang Oplan baha? Di ba sabi nyo 1.5 billion yung flood control budget natin per day ha? Per day! Bawat araw ito. Oo, 1.5 billion. Wala pang Oplan baha noon. Putangin na yan. Paano nangyari? Binulsa nyo lahat yan? O sige nga, pakinggan nga natin. Sabay lilinisin at ayusin ng gobyerno ang waterways at drainage sa Metro Manila para mabawasan ang pagbaha. Ayusin yung mga waterways, drainages sa Pilipinas para, hindi ba kasama yan doon sa 1.5 billion per day na flood control budget natin? Ngayon pa lang gagawin yan? Grabe ka naman, Bongbong. Ang tanga-tanga mo naman. Paano mong isasalba ang buhay ng mga Pilipino kung ngayon ka pa lang nagtatrabaho? Matatapos ka na eh. Ano ka ba? Tagal naman nung honeymoon period mo. Yang magawa sa loob ng 9 na buwan at popondohan ng 2.5 billion pesos. Puta, may pondo pang bago. May 1.5 billion per day na, may 2.something billion na naman na pondo. Wow. Lakas. Tangina, ibang klase ha. Okay lang sana eh. Popondohan ito ng pera ng pamilya ko. Huwag kayong mag-alala. Walang pera ng gobyerno ang gagamitin dito. Para maniwala kayo na sincere ako sa pag-aayos ko sa bayang Pilipinas, babawasan ko yung ninakaw ng tatay ko. Aayos natin sa baha. Okay sana kung ganun eh. Hindi eh. Pucha, pera din namin yan eh. Walang hiya ka talaga. Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kasunod ng buhos ng ulan, ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Sabi ng DPWH, nasa 120 waterways sa NCR ang barado dahil sa basura. Yan daw ang kailangang hukayin at linisin. Isa sa ayos din. Diba, kasama yan sa budget araw-araw. Oo, tapos ngayon kukuha na naman sila ng bagong budget. Ito dapat sinisilip na ICI. Diba? Metro Manila, sir, may mga clogged na mga waterways. Hindi ba, wala ba tayong budget yan? Yung mga LGU, hindi ba sila nagre-report? Hindi wala bang budget LGU para linisin yung mga estero nila? Wala, sir. Hindi ba dapat ganun? Yung ICI, dapat ito iniimbestigahan eh. Posible naman. 1.5 billion per day ang budget natin para sa flood control. Tapos, ito lang magkakalkal ng mga basura sa estero, bupondohan na naman ng 2 billion.
Style bulok na naman yan. Ang mga pumping station at mga estero, yan ang oplan kontrabaha ng gobyerno na gagawin sa loob ng 9 na buwan. Inang corny pa nung oplan kontra baha. Pwede bang oplan kontra magnanakaw sa gobyerno, ganon? Kasi when you stop corruption sa government, lahat to mga estero na to lilinis. Pag zero corruption, mabango, malinis. Tingnan ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, sa compound ni Pastor Kibuloy, walang corruption dyan, kaya ang bango-bango. Kaya ang ganda-ganda dyan sa mga lugar kung saan ang namumuno si Pastor Apollo Kibuloy kasi zero corruption. Ganun ang amoy itsura ng zero corruption. Ayusin mo yung corruption sa Pilipinas, gawin mong matino ang iyong paglilingkod, maniwala kayo, walang baha, walang basura, walang pangit. Lahat maganda. Hindi baha ang problema. Ang problema, mga magnanakaw kayo. Kung hindi kayo magnanakaw, walang basura dyan sa estero, maniwala kayo. Wala namang ganyan sa Davao. May nakita kayo mga estero sa Davao na puro basura? Wala. Umikot ka sa buong Davao City, wala kang makikitang lugar. Estero na punong-puno ng basura, walang ganun. Kasi dyan sa Davao, disiplinado tao, hindi kurakot yung mga namumuno dyan. Kaya walang ganyang eyesore dyan, eyesore, walang ganyan. Dito sa NCR, bakit maraming ganyan? Paano? Puro magnanakaw. Yung mga nasa pamahalaan, yan ang kaibahan ng Metro Manila sa Davao City. Sa Metro Manila, mabaho, madumi, maraming krimen kasi walang kinakatakutan yung mga tao tsaka mga kurakot yung mga namumuno. O sa Davao City, may ganyan? Wala. Ipapuputol ko yung hinlalaki ni Jay Guevara. Kapag may nakita kayong ganyan sa Davao, walang ganyan kasi nga walang corruption doon. Maayos yung namumuno. So it all starts with good governance. Kung hindi kayo makakawatan, malinis yan. Kaya lang, si Bongbong ang presidente, lahat ng mga nasa paligid, hindi naman siya siguro, pero lahat ng nasa paligid niya siguro, mga magnanakaw. Kaya ganyan nangyayari sa Pilipinas. Popondohan yan ng 2.5 billion pesos ng DPWH. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagsira. Regular daw yung paglinis at pagsira. Ano na naman sisirain, Bongbong? Ikaw talaga. Wala ka nang sinabing matino talaga. Ulitin natin. Regular na ang paglinis, pagsira. Inan to, huli ka na naman. Nahuli ka na naman sa bibig mo. Ano sisirain mo na naman? Pagdesiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Kanina, personal na Ayan, tinan nyo, ang saya-saya nila dito. Nagtatawanan sila. Tangina, kala mo walang problema yung Pilipinas Kala mo hindi tayo namatayan ng halos 300 sa bagyo? At nasira yung libu-libong kabahayan nitong sumunod naman na bagyo? Walang nagtatawanan ng mga gago. Peksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang balihapar. Tingnan mo, nagbibiro sasaya ng mga tanga Tangina, yan ba ang mga stress? May stress ba na ganyan? Pucha yan. Alam mo, kung ako presidente, hindi ako mapapangiti Sa totoo lang, sa mga nangyayari sa bayan natin. Dapat ang mga mukha ninyo, mga seryoso. Hindi, nagtatawanan ng mga gago. Tangina, alam nyo na pinaglalaruan lang kayo nitong mga ulul na ito Rick sa Paranaque. Bukod sa DPWH, kasama rin niya ang ilang leader ng private sector, kabilang ang chairman ng TV5 na si Manny V. Pangilinan na tutulong din sa programang ito. Sila lang nandito po si MVP dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya't nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. Para maisagawa ang proyekto, higit 500 equipment ang ipapakalat nila sa Metro Manila. Kwento pa ng Pangulo, 2018 pa nakatenga ang ilang heavy equipment sa tambakan, kaya dapat nang gamitin. Kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ito na talaga yung big one sa dami ng ninakaw nyo. Hindi ikaw. Yung mga magnanakaw, kilala mo man yan. Sa dami ng ninakaw, di ba? The big one talaga yan. 2025 budget, putang ina yan. Ito talagang gobyerno to yung the big one. Ano yung the big one? Maraming mga nagawa? Hindi.
pucha, big talaga, big yung ninakaw sa pera natin. Oh. Ang inaantay natin. Problema rin ang mga hindi gumaganang pumping stations. Imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Ang dami mong alam. Wala ka namang alam eh. Maging maayos sa mga ito, mababawasan ng 6 daming ESAB. Hindi pala, daming EBAS. EBAS means baliktarin mo, sabi. Dami sinasabi. Dami EBAS, wala namang alam. Inan to? 60% ang pagbaha sa Metro Manila. Sorry. Pinaghandaan namin yung storm surge, hindi yung baha. Takinan yan. Saan ka makakita ng presidente ganyan makapagsalita, yabang-yabang, kala mo matalino. Tangina, basic naman yung mga impormasyon na sinasabi. Uutal-utal pa. Pero hindi lang daw ito sa NCR gagawin, kundi pati na rin sa mga bahaing probinsya gaya ng Cebu, Bacolod, Rojas, Bulacan, Pampanga, Davao, Pangasinan at Cagayan de Oro. Gago, dapat noon nyo pa ginawa yan. Kahit walang baha, dapat ginagawa nyo yan. Yan yung sinasabi natin na proactive. Dapat reactive. Ay, hindi pala. Yan yung sinasabi na reactive. Dapat proactive tayo, sir. Proactive yung hindi pa man natin nararanasan, dapat sinusolusyonan na natin because prevention is better than cure. We should be proactive, not reactive. Kayo reactive na nga, late pa. Nagbabalita mula. Walang hiya kayo talaga. Oh. Ay nako. Yan ang estado ng ating bayang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng mga buwisit sa gobyerno. Diba? O sige na. Dahil dyan, maraming salamat mga bossing. Again, mag-subscribe po kayo doon sa isang channel natin ng Boss Dada 2.0. At syempre, dito sa channel natin, Boss Dada TV, YouTube channel, mag-subscribe, like, share, and comment po kayo. Dahil binabasa ko lahat yung comment nyo at hina-heart ko yan. Like and share. Importante yung share, ha? Bumaba yung viewers natin, ha? Hindi kayo nanonood, huwag kayong mapagod. Huwag kayong mapagod manood, ha? Kasi hindi tayo magsasawa na batikusin itong gobyerno hanggat di sila nagigising sa katotohanan. Itong mga panggap nilang pagkikilos, panggap na trabaho nila, hindi yan makakalusot sa atin mga bossing. Huwag kayong mapagod na magalit. Huwag kayong mapagod na questionin yung pamahalaan. Kahit paulit-ulit, huwag kayong mapagod. Kasi hindi napapagod ang mga yan magnakaw. Hindi napapagod ang mga kriminal gumawa ng krimen. Kaya tayo, dapat hindi rin tayo napapagod sa pag-expose ng lahat ng mga kahayupan ng mga ito. Maraming salamat po. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
Sa harap ng